Okay, so praise. Okay, praise. Okay po, so take two, take two. Okay, so nandun na po tayo sa Jeremiah 13. Okay? Ngayon, ito po, simula po sa verse 13, tungkol po ito kay Jehoiakim na, no? So kung ano po yung sinabi ng Panginoon patungkol kay Jehoiakim. Okay? Naririnig po ba ako? Clear naman siya? Hindi naman maingay, Dad, Ma'am? Hindi naman. Okay po. Sige. So, magbabasa po tayo at from verse 13 to 17, no? Sige, pwede po ba may makapagbasa sa inyo? Ma'am, pwede ba basahin mo yung 13 hanggang 17 po? Jeremiah? Oo, Jeremiah 22:13. Kaya pa ka? Sige mo. Okay. Jeremiah 22:13. Kahabag-habag siya na nagtatayo ng kanyang bahay sa kawalang katuwiran at ng kanyang mga silid sa itaas sa pamamagitan ng kawalang katarungan na pinapaglingkod ang kanyang kapwa na walang upa at hindi niya binibigyan ng kanyang sahod. Na nagsasabi, ako'y magtatayo para sa sarili ko ng malaking bahay na may maluluwang na silid sa itaas at naglalagay ng mga bintana roon. Dinidingdingan ng sedro at pinipintahan ng kulay pula. Sa palagay mo ba ikaw ay hari, sapagkat nakikipagpaligsahan ka na may sedro? Di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom at naggawad ng katarungan at katuwiran? Kaya naman iyon ay kinabuti niya. Kanyang hinatulan ang kapakanan ng dukha at ng nangangailangan, at iyon ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mga mata at puso ay para lamang sa iyong madayang pakinabang at sa pagpapadanak ng walang salang dugo at sa paggawa ng pang-aapi at karahasan. Pagpalain nawa ang banal na salita ng Okay po. So, may kuryente na po dito. Okay. So, praise God. Alright, thank you ma'am no sa pagbabasa noon. So, ito po makikita niyo po kung paano po naghari si King Jehoiakim, no? At sige po, ano pong masasabi po ninyo? Base po sa ating nabasa, so bigyan ko po kayo ng chance na makapag-express din po ng inyong naintindihan, kung ano po yung tinuturo din no, ng Panginoon dito. So sa nabasa po from 13 to 17, ano pong makikita natin or ano yung maiisip natin na paano ba naghari si Jehoiakim? Ano yung actions na mga ginawa niya? Ano pong maiisip natin no sa pinamuhay po ni tag dito Jehoiakim? Sige, Jamie, ikaw. Yung nilabag niya yung mga kautusan ng Panginoon. Bale, una, parang dito yung gumagawa siya ng mga buildings na para sa kanya.
Tapos, may mga worker siya pero hindi niya yun binabayaran. Kumbaga. Ayun na, unrighteousness tsaka injustice. Tapos, tawag dito. Pinapakita din na may nakalagay kasi dito na parang sinabihan din siya ni Jeremiah na thus building places of cedar makes you a king. Kumbaga, makikita na dito na yung real mark talaga ng mabuting king, hindi yun yung gagawin, kumbaga. Kasi yung mga inano doon, kumbaga yung kailangan, makikita kasi yun sa una yung sa first message ng sa verse 1 to 5 ng Jeremiah, pinakita kung ano dapat yung characteristic or yung dapat na katangian ng real good thing. Tapos yung kabaliktaran nun, iyon yung ginawa ni Jehoiakim. So, kung matatandaan niyo po sa, ano ba yun? 22 rin ba yun? Sa 22. Kung matatandaan niyo po, no, sa verse 4 ata, verse 4, pakita natin yung verse 4. Diba sa verse 4 po, ito po yung utos ng Panginoon. Sabi niya, verse 3 pala. Verse 3, ito po, di ba? Gumawa kayo ng may katarungan at katuwiran. Di ba yung dalawa? Katarungan at katuwiran. At iligtas ninyo ang ninakawan mula sa kamay ng mapang-api. At huwag ninyong gawa ng masama o karahasan ang mga dayuhan, ang mga ulila at mga balo, o magpadanak man ng walang salang dugo sa dakong ito. So, di ba, ang utos po ng Panginoon is wag po talagang manlamang. Kumbaga parang gano'n, no? Ang pagiging hari ay pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi po siya yung iti-take advantage mo yung mga di ba? Pero yun nga, sabi ni Jamie kanina, kabaliktaran po yung ginawa ni Haring Jehoiakim. Di ba? The exact opposite. Bakit anong ginawa niya? Pinagmalabisan niya yung mga manggagawa niya, hindi niya sinwelduhan, bagkus, kumbaga, pinahirapan. Bakit? Bakit siya naging ganon? Verse 15. No, sabi dito sa verse 15, sa palagay mo ba ikaw ay hari sapagkat nakikipagpaligsahan ka na may sedro? Di ba't ang iyong ama ay okay? So kumbaga pinapakita dito na hindi kasi ganoon ang tanda ng isang hari, yung maganda yung palasyo mo, matingkad yung mga disenyo ng mo, di ba? Hindi po pala ganoon sa pagandahan ng palasyo, no? But ano ang tanda ng isang totoong hari? Sabi dito, di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom at naggawad ng katarungan at katuwiran? Kaya naman iyon ay ikinabuti niya. So ang totoong hari, ito talaga ang pinapa-iral, katarungan at katuwiran. And ako lang, natutuwa lang ako kasi naghahanda po ako para sa child dedication sa Sunday. Kaya nga po, by the way, alas 3 po tayo sa Sunday, ha? Hindi po alas 9, alas 3. Kasi sa umaga, nasa Dinalupian po ako, no? Meron po akong child dedication na atenan. And naghahanda ako, pinag-aaralan ko yung Ephesians chapter 2. Doon talaga natin makikita na ang Panginoon yung, kung ano yung dinedescribe dito, na dapat ang hari, yung sa verse 4, sa verse 3, ganun na ganun talaga ang Panginoon. Hindi niya pinabayaan yung mga dayuhan, hindi niya pinabayaan yung mga balo, yung mga walang ama, at yung mga may hirap, hindi niya pinabayaan yun. But nagbigay siya ng katarungan at katuwiran, no? So, napakaganda na ang ating hari talaga, no, ang isang hari na matuwid na hari ay ipinahayag talaga sa atin, no? Kaya 'di ba, tingnan niyo po tayo ngayon, ini-enjoy natin yung katuwiran at katarungan ng ating hari, no? Tayo binigyan ng ng kumbaga habag at awa, tayo niligtas, no? So, napakaganda na
tayo ay kinupkup, no? Hindi tayo kinubkub. Kinupkup tayo ng hari, di ba? So we praise God for that. Now, anong pwede pang ma-learn natin dito sa paghahari ni Jehoiakim, no? Sabi dito, no, kanyang hinatulan ang kapakanan ng dukha at ng mga nangangailangan. 'Di ba? At iyon ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin, sabi ng Panginoon. So may kita po natin dito, no? 'Di ba? Para po maintindihan niyo, sa verse 15, sabi ng Panginoon, di ba't ang iyong ama, si Josiah, 'di ba? Kung matatandaan niyo si Josiah po, naghari siya ng matuwid, 'di ba? Sabi dito, di ba't ang iyong ama ay kumain at uminom at nagawad ng katarungan at katuwiran, kaya naman iyon ay ikinabuti niya? Kanyang hinatulan ang kapakanan ng dukha at ng nangangailangan, at iyon ay mabuti. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. So dito natin makita, no, kung paano mo at kung ano ang pagkilala mo sa Panginoon, yun din po talaga ang makikita sa pamumuhay natin. Naintindihan niyo po yun? Yung mga hari na sila po ay naggawad ng katarungan at katuwiran, sila po talagang nakakilala sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, nagre-reflect sa buhay ng tao kung ano ang pagkilala mo sa Panginoon. Di ba? Dito, makita natin na si Jehoiakim, ang pinairal niya yung pansarili niyang kapakanan. Di ba sabi nga sa 17, ngunit ang iyong mga mata at puso ay para lamang sa iyong madayang pakinabang at sa pagpapadanak ng walang salang dugo at sa paggawa ng pang-aapi at karahasan. Why? Bakit niya po yun nagawa? Kasi hindi niya kilala ang Panginoon. No? So, mga kapatid, kaya nga po, kung paano po natin kinikilala ang Panginoon, yun din talaga ang makikita sa buhay natin. Okay? Pag mas lalo po nating naiintindihan ng pag-ibig, ang kabanalan ng Panginoon, yun na lang, ang kabanalan ng Panginoon, by the grace of God, yun din po talaga magre-reflect sa buhay natin. Well, ang Panginoon naman kasi ang maghahayag sa atin nun eh. 'Di ba? So, ayun, yun po ang makita natin sa paghahari po ni Jehoiakim, no? So kung magpapatuloy po tayo, ito yung magiging mangyayari kay Jehoiakim. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na anak ni Josiah, hari ng Juda. Hindi nila tataghuyan siya na sasabihin, kapatid kong lalaki o kaya'y kapatid ng babae. Hindi nila tataghuyan siya na sabihin, Panginoon o kamahalan. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag namatay po si Jehoiakim, wala pong mag-o-honor sa kanya. Okay? Parang wala lang, no? And verse 18, 19, ililibing siya ng libing ng asno, kakalad ka rin at itatapon sa labas ng mga pintuan ng Jerusalem. So ito po yung mangyayari kay Jehoiakim. Hindi talaga siya i-honor ng mga tao. And by the way, bakit importante rin po ito na nasulat dito? Alam niyo po ba, sa Old Testament, kung napansin niyo po ba yon, yung mga hari-hari na pinag-aralan natin, di ba kung paano po sila nilibing? Ewan ko lang kung napansin niyo, no? Kung paano po nilibing yung hari, it reflects kung sila po ba ay naghari ng sumusunod sa Panginoon or naghari na hindi sumusunod sa Panginoon. Ano niyo po yun? Nakita niyo po yun, di ba? Yung mga haring sumunod sa Panginoon, di ba? Ano talaga sila? Nilibing talaga sa libingan ng mga hari, binigyan talaga sila ng papugay ng mga tao, di ba? Pero yung mga hari na hindi sumunod sa Panginoon, di ba? Wala lang, sa labas sila nilibing. Maintindihan nyo? So dito, pagpapakita talaga na si Jehoiakim ay hindi talaga siya naghari ng matuwid. Okay? Now, patuloy tayo sa verse 20. Umakyat ka sa Lebanon at sumigaw ka, ilakas mo ang iyong tinig sa Basan at ikaw ay sumigaw mula sa Abarim, sapagkat ang lahat mong mangingibig ay nalipol.
Now, ano po sinasabi ng Panginoon dito? Kaya nga po napaka-importante din na aralin natin yung setting, no, yung historical background nung nangyari dito. Kasi kung babasahin lang natin siya, hindi natin magigets. Ano ba to? Bakit nabanggit si Lebanon? At alam ko po na alam ninyo na ang Lebanon ay isang bansa, tama? Pero alam niyo po ba, si Lebanon, si Basan, si Abarim, yun po ay mga bansa na kaalyado. Okay? Kaalyado ni King Jehoiakim. Ibig sabihin, yun nga, kaalyado. Okay? And pinapakita dito na si Jehoiakim pala, masyado siyang or nakadepende siya doon sa mga kaalyado niya. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, umakyat ka, tawagin mo sila, sapagkat ang lahat mong mangingibig, no? Mangingibig, kumbaga meron talaga silang relationship. Ano sila, kumbaga magkaalyado, alay ba, alay, kaalyado ay nalipol. So ano po pinapakita dito ng Panginoon na yung mga tao or mga bansa na kung saan ka nagtitiwala, wala na yun. Okay? So mga kapatid, matututunan natin dito na ang pagtitiwala talaga maliban sa Panginoon, hindi po talaga yan hindi talaga yan secured, no? Wala talaga yung maidudulot sa atin na maganda. So ang pagtitiwala natin ay dapat nasa Panginoon lamang. So si Joachim, yun, nandun yung tiwala niya, nandun yung lakas ng loob niya. Meron naman ako mga kaalyado, nandyan yung Lebanon, nandyan yung Basa, nandyan yung Abarim. Pag may umatake sa akin, may tutulong sa akin. Naintindihan niyo po? Alam niyo po, minsan ganun din, baka po minsan ganun tayo, no? Gumagawa tayo ng kasalanan kasi may confidence tayo na hindi naman mangyayari to sa akin. Hindi to mangyayari sa akin. No? So kung may ganun po tayong pag-iisip, naway talikuran na po natin 'yon, no? Wag po tayong magtiwala sa mga tao or sa ibang bagay. Ang Diyos ay makatarungan. So kapag tayo gumagawa talaga ng mali, hindi talaga 'yan magdudulot ng maganda sa atin. So tingnan niyo po nangyari kay Jehoiakim. 'Di ba? Kahit na may kaalyado siya, wala, nalipol. Pati yung kaalyado niya nalipol, no? No, nawala, no? So, verse 20 at 21, ako'y nagsasalita sa iyo sa inyong kasaganahan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. So ano pong pinapakita to sa verse 21? Ganito po talaga yung mga wala talagang puso, no? I mean, bato ang puso. Na sa kanilang kasaganahan, nagdi-disobey talaga sila. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Okay? At yun po talaga ang mapapansin natin sa mostly, no, sa story sa Old Testament. Basta may kasaganahan na sa kanila, magdi-disobey na yan sila, magsisimula na naman yan silang gumawa ng kasalanan. Pero we praise God dahil sa mga niligtas ng Panginoon, hindi na po ganun ang mangyayari. Amen po ba? Hindi na tayo yung klase ng tao ng pag maganda yung buhay ko, hindi ako susunod sa Panginoon. Kapag may nangyayari ng pangit sa buhay ko, doon lang ako babalik sa Panginoon. No? Mga kapatid, hindi po tayo ganun. Dahil hindi tayo niligtas ng Panginoon upang maging ganun ang ating pamumuhay. But tayo na niligtas ng Panginoon, naiintindihan po natin na ang buhay natin ay para sa Kanya. Kaya hindi ko po makikalimutan talaga 2 Corinthians 5:15. Siya ay namatay, di ba? Siya ay namatay upang tayo na mga nabubuhay ay hindi na mamuhay para sa ating sarili, bagkus tayo mamuhay na para sa Kanya na namatay para sa atin. No? Naintindihan niyo po yun? Mga kapatid, yung buhay po, ay basahin natin, ang ganda kasi nun eh. Basahin ko po para sa inyo. Mga kapatid, ito na po yung buhay natin. And ito yung no? This is the definition of our lives. No, sana naririnig niyo po 'yon.
Ito ang kahulugan ng ating buhay. Ano po yon? Siya'y namatay para sa lahat. Sino yon? Si Jesus Christ, no? And by the way, yung lahat dito, hindi po yan lahat ng tao, okay? Siya'y namatay para sa lahat ng kanyang mga itinalaga, okay? Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Naintindihan niyo po yon? Lagi niyo po itong tandaan. Lagi po panghawakan niyo po ito sa inyong mga puso at isipan. Baguhin niyo po, 'di ba sabi nga ni Pablo no sa Romans, baguhin ninyo inyong mga sarili sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. And ito dapat ang lagi nating nasa isip, na siya ay namatay sa atin upang tayo na nabubuhay dito sa mundong ito ay mamuhay para sa Kanya. Dad, may sasabihin ka, Dad? Sinasabi dito sa atin na hindi na tayo nabubuhay para lang sa ating sarili. Ito ay para sa ibang tao. Yun lang. Okay, kumbaga yung pagsisilbi no para sa ibang tao, Dad, no? Kasi yun naman ang ipinamuhay ng Panginoon ang pagsisilbi para sa kanyang mga tupa. No, ganon din po tayo, no? Okay? So sana naging clear po yun sa atin. And patuloy tayo sa Jeremiah. Anong verse na tayo? 22. Okay. So ito na po nangyari, no? Papastulin ng hangin ang lahat mong mga pastol at ang iyong mga mangingibig ay pupunta sa pagkabihag. Kung magkagayon ay mapapahiya ka at malilito dahil sa lahat mong kasamaan. So ano pong sinasabi dito na papastulin ng hangin ang lahat mong mga pastol? So ito na po kasi yung time na bibihagin sila ng Babylonia. So yung mga pastol na binabanggit dito, ito po yung mga itinalaga ng Panginoon upang gabayan or upang ipangunahan yung bansa no ng Judah, yung mga Israelita. Sino po ba yon? Mga hari, mga pare, okay? Mga hari at mga pare. Okay? So sila po itinalaga ng Panginoon upang paglingkuran ang Judah. Kaya lang ano pong ginawa nila? 'Di ba? Hindi sila sumunod sa Panginoon. 'Di ba? Kaya ito na yung sinabi ng Diyos, no? Papastulin ng hangin, no? Kumbaga ano sila, no? Yung maalis talaga sila, no? Papastulin ng hangin ang lahat ng mga pastol. So kaya nga po mangyayari, mababasa natin 'yan sa pagpapatuloy natin na sila po ay mabibihag sa Babylonia. Yun po ang tinutukoy dito sa verse 22. Okay? At 23. O naninirahan sa Lebanon na namumugad sa gitna ng mga sedro, gayon na lamang ang iyong paghihinagpis kapag dumating sa iyo ang pagdaramdam na gaya ng hirap ng isang babaeng nanganganak. So pagpapakita lang po dito na hindi talaga very painful. Very painful po talaga ang mangyayari, no? Na bakit Lebanon ang nabanggit? Kasi Lebanon po ay nasa northern part po siya yung Lebanon. And I think sila ata ang unang masasakop. Sila kasi ang unang malilipol ng Babylonia. Tapos sunod-sunod na yon hanggang sa Israel, hanggang sa Judah, sa Jerusalem. No? So, ibig sabihin dito, pag nangyari na yun sa Lebanon, yun, simula na yun ng hirap ng isang babaeng nanganganak. 'Di ba? Yung labor, pagli-labor, 'di ba, matagal po 'yan. So, kumbaga, that's the beginning, 'di ba? Yung labor, that's the beginning na manganganak ka na. So, parang pinapakita dito na pag nangyari yun sa Lebanon, yun na yung simula ng mangyayari na kahirapan, yung punishment, no? Parusa na itinalaga ng Panginoon sa Judah. Okay? So, yun po ang parang summary, no? Summary sa kay Jehoiakim. Pero may mababasa pa po tayong detalye sa mga next chapters. Pero ngayon, since we still have time, basahin lang natin yung kay Jeconiah.
Siguro bukas na lang to, medyo masakit na. Nilalakas ako kasi boses ko kasi ang ingay ng ano eh. So, 5:21 naman na. So, mag-stop muna tayo dito. Papatuloy po tayo sa verse 24. Okay? So, hanggang ano. Basahin nyo na rin po yung chapter 23. Okay? So, ano pong natutunan natin sa ating pag-aaral ngayon? So, again, gaya ng isang hari, wag po nating isipin. Ito lang bago po tayo magtapos. Ang tunay na paghahari talaga no, kung titingnan po natin yung konteksto ng atin pong binabasa ngayon, ang paghahari talaga is paglilingkod ng may katarungan at katuwiran. So yun po definition ng hari. So ano po yung malalearn natin doon? Tayo din bilang mga Kristiyano at mga anak ng Panginoon, bilang anak ng Panginoon, hindi po yan about lang sa nagpo-post ka, nag-share ka ng mga Bible verses sa ano, or nagsisimba ka sa isang born again Christian, or sumasali ka sa Bible study. Hindi po 'yun ang definition ng isang mananampalataya. Okay? Lagi niyo pong tandaan, ang definition ng isang mananampalataya ay ang isang tao na patuloy na kinikilala ang kanyang Ama. Ang mga anak ng Diyos patuloy na kumikilala sa kanyang Ama. At kung aaralin niyo po yung salitang pagkilala sa Greek, hindi po yun yung naiisip natin na pagkilala. No. But pagkilala is mas malalim pa po doon. Kung babasahin mo siya sa Greek terminology, ang pagkilala is pag-ibig, pagsinta, lahat po. Kumbaga yung siya lang talagang yung alam mo yon, yung Lord, ikaw lang talaga. Yun po ang pagkilala. No, hindi lang yan. Sige nga, basa ako sa Bible para makilala ko si Lord na, siya pala ay banal. Okay, siya makapangyarihan pala siya. It's more than that. No? Kumbaga sa ibang malalim na relasyon, intimate relationship. 'Yun ang ibig sabihin sa pagkilala. Personal intimate relationship with the Lord. No? At 'yun ang tunay na definition ng isang anak na isang niligtas ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Hindi yan sa pagba-Bible study, hindi yan sa kung ano pa mang mga nakita natin sa panlabas, but nasa loob po yun. No? Yung pagkauhaw, pagtitiwala mo at dependence mo sa Panginoon. Yun ang tunay. No? Huwag po tayong matulad kay Jehoiakim na akala niya ang pagiging hari, yung malaki palasyo mo, maganda palasyo mo. Hindi. Okay? Tayo mamuhay sa katuwiran at katarungan. In short, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung matatandaan niyo po yung kahapon, no? Ayon sa kalooban, ayon sa salita ng Diyos. So, yun lang po muna. At praise God, kahit po nagka-brown out, nakapagpatuloy pa rin tayo. Tayo po ay Dad, paki-close na lang, Dad. Okay, let us pray. Our Father in heaven, Lord, salamat sa mga nahayag sa araw na ito. Lord, tunay nga po kailangan namin kilalanin pa para lalo kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa pagbigay niyo sa amin ng puso na para sa iyo. Handa kaming kilalanin ka palalo upang kami ay sumunod sa iyong kabanalan. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po sila sa kanilang pupuntahan. Ikaw lamang ang bibigay sa amin ng aming kaligtasan, sa aming lakas. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa banal na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Ingat. See you bukas. God bless. Bye-bye.